Pakinggan mo ito. May perpektong Diyos ka kung si Jesus ay nasa loob mo. May banal na espiritu kang naninirahan sa iyo. May banal na espiritu at perpektong Diyos sa loob mo. Ang iyong pagkakakilanlan ay kay Hesukristo. Kung madulas ka at magkasala, magbabago ba yan? Nagbabago ba ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay hindi kailanman nagbabago. Ano ang sabi ng salita tungkol sa iyo sa Ama? Na ikaw ay matuwid, banal at walang kapintasan. Na ikaw ay perpekto sa kanyang paningin. Ganyan ang tingin sa iyo ng Ama. Hindi nagbabago ang salita at pagkakakilanlan mo kahit magkasala ka. Hindi nagbabago ang iyong pagkakakilanlan. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Sumunod ka sa katotohanan at yakapin ang pagkakakilanlan mo kay Jesus. Wala kang mababang masasabi tungkol sa sarili mo. Kasinungalingan yon. Ang pagkakakilanlan mo ay kung ano ang sabi niya. Mahalaga ang sinasabi niya. Hindi mahalaga ang tingin mo sa sarili mo. Hindi yan totoo. Panlilin lang at kasinungalingan yan. Hoy, panlilin lang at kasinungalingan yan. Nasa kay Jesus ang pagkakakilanlan mo sa perpektong Diyos sa loob mo. May banal na espiritu kang naninirahan sa loob mo. Hanapin mo ang pagkakakilanlan mo sa buhay na salita at sa Diyos. Hikayatin natin ang isa't isa na maging katulad ni Jesus. Kapatid, ito'y salita ng Espiritu para palakasin tayong lahat. Magbabahagi ako ng ilang patotoo na gusto ng Espiritu iparating. Katulad ng maraming patotoo, kasama tayo ng Diyos sa pagdala ng langit sa lupa. Sinasabi ito sa Genesis na tayo ang pintuan. Na tayo nga ang pintuan. Tayo ang pintuan, alam mo, patungo sa lupa. Para dumaan ang langit sa atin. Tayo ang pintuan ng langit. Tayo'y tagadala ng ibang atmosfera dahil kay Kristo at sa Espiritu Santo. Sa Efeso 2, ang kaharian ng langit ay nasa Espiritu Santo. Ang kaharian ng langit ay nasa loob ng Espiritu Santo. Lahat ng kailangan mo ay nasa loob mo na. Hangarin mo ang katotohanan, ang buhay na salita, para mapalaya ang karunungan ng Diyos na nabubuhay sa bawat mananampalataya. Lahat tayo'y nilikha para harapin ang imposible. Bawat isa sa atin kay Kristo ay may Espiritu Santo at apoy para sirain ang kaharian ng demonyo, maglingkod sa hari, hanapin ang kaharian at gawin ang kalooban ng Ama sa langit. Ano ang kalooban ng Ama sa langit? Hanapin ang kaharian ng Diyos. Ano ang hitsura nito sa mundo? Tayo'y naririto para maging perpektong pag-ibig at magdulot ng liwanag. Ano ang ginawa ni Jesus? Si Jesus ang perpektong halimbawa. Dumating si Jesus para sa mga nawawala. Dumating si Jesus para sa mga nawawala, mga patutot at maniningil ng buwis. Gustong-gusto ni Jesus makisalamuha sa mga makasalanan. Mapapansin mo, ang tanging hindi niya kinasama, kundi nilabanan, ay ang mga Saduseyo at Pariseo, ang mga relihiyosong tao. Gusto mo bang malaman kung bakit? Dahil hinahatulan nila ang mga tao. Ginamit nila ang pangalan ng Diyos para sa kanilang makasarili at masasamang hangarin. Ginamit nila ang pangalan ng Diyos para sa kanilang sarili. Tandaan na ang Diyos ay walang pag-iimbot na pag-ibig, kaya sila'y naging makasarili, sakim at mapagparangalan. At tinawag sila ng Panginoon na masasamang puso, lahi ng mga ahas. Nilabanan ni Jesus ang bawat maruming espiritu na humahadlang sa pag-ibig ng Ama. Sinalungat ni Jesus ang mga nanlilinlang sa kanyang mga anak, nanlilinlang sa atin, humahatol sa atin, dahil si Jesus mismo ay hindi humatol. Siya'y naparito upang tumubos at magligtas. Siya'y naparito upang tumubos at magligtas. Siya'y naparito upang tumubos at magligtas. Alam mo, nakakagulat talaga ang mga biyayang available sa bawat isa sa atin sa buhay na ito, sa Espiritu. Pagmamanipula ng kanyang mga anak, tao tayo'y nagmamanipula at humahatol sa mga naliligaw. Dahil si Jesus ay hindi humatol, siya'y naparito para tubusin at iligtas. Siya'y naparito para tubusin at iligtas. Siya'y naparito para tubusin at iligtas. Nakakagulat ang mga posibilidad sa buhay natin sa Espiritu na tayo'y tagapagdala ng presensya ng buhay na Diyos. Tayo'y tagapagdala ng presensya ng buhay na Diyos. Ang Diyos ng sansinukob ay nananahan sa atin, kailangan lang nating hanapin si Jesus sa ating pagkakakilanlan.
90% ng mga Kristiyano, pati pastor, ay hindi alam bakit si Jesus ay nasa kanila. Nangangaral sila ng walang espiritu at buhay. May mga simbahan sa Amerika na may 10 to 30,000 miyembro pero wala ni isa ang makapagpapalayas ng demonyo. Hindi man lang sila makapagpagaling ng sakit ng ulo lalo na ang magbangon ng patay. Hindi yan magdadala ng pagbabago. Kailangan nating mamuhay sa espiritu. Ang espiritu ng Panginoon dapat ang kumontrol sa bawat isa sa ating buhay. Sa Galatia 5, sabi na po ay dapat tayong sumuko ng buo sa banal na espiritu. Ang malakas na kapangyarihan, ang dinamikong buhay at lakas ng banal na espiritu. Sabi nito, kapangyarihan, ang dinamikong buhay at lakas ng banal na espiritu sa loob natin. Parang sa ibang salita, ang banal na espiritu ang may hawak ng buhay natin bilang mananampalataya. Ang banal na espiritu ang gumagawa ng lahat. Kaya dapat tayong kontrolado ng espiritu ng Diyos at hayaang lumaganap ito sa mundo. Tanda-tandaan na ang kaharian ng langit ay nasa loob ng banal na espiritu at sa ating mga mananampalataya. Kaya dapat nating hayaan ang banal na espiritu. Ang tanging gawain natin ay magpasakop at sumuko ng buo sa buhay ng banal na espiritu sa presensya ng Diyos at hayaang gawin niya ang imposible sa bawat isa sa ating buhay. Bakit ba natin ginagawang napakahirap ito, gayong hindi naman? Ang Ebanghelyo ni Hesukristo ay isang napakasimpleng mensahe. Ang relihiyon, demonyo at pang-aapi, ang espiritu ng Leviathan, Jezebel, lahat ng ito ay nagbabaluktot sa salita para gawing mahirap ito. Ang Ebanghelyong ito ay isang simpleng ebanghelyo. Ito'y buhay ng ganap na pagsuko, ganap na pagpapasakop sa guro, sa hari, sa espiritu ng Panginoon, sa ating kalooban. Hindi ito mahirap, tayo ang nagpapahirap nito. Alam mo kapatid, ang Diyos ay gumagawa sa akin. Sabi ko, ginagawa ako ng Diyos. Alam mo siya ay gumagawa sa akin. At ganyan ng 6 na buwan. At pagkalipas ng 5 taon, nakikipaglaban pa rin sila bilang mga Kristiyano. Patuloy pa rin siyang gumagawa sa akin kapatid. Patuloy siyang gumagawa sa akin. Makalipas ang 10 taon, 15, 20 taon, patuloy siyang gumagawa sa akin, kapatid. May ginagawa siyang gawain sa akin. Hindi ito Diyos. Hindi Diyos ang nagkukulang sa pait. Hindi siya nagkakamali. Ito ay dahil hindi mo isinusuko ang iyong kalooban, mga kagustuhan, mga pangarap, mga hangarin. Ikaw ay isang Kristiyanong nababatay sa sitwasyon, hinahayaang magsalita ng mas malakas ang mga kasinungalingan kaysa katotohanan, ni hindi man lang nasa salita. Hindi man lang hinahanap ang salita para makilala siya, kundi hinahanap mo ang salita para gumaling, maligtas o makakuha ng bagay mula sa kanya. Alam mo kung ano? Iyan ang dahilan kung bakit walang malalim na ugnayan ang mga tao sa Panginoon. Kung gusto mo ng malalim na ugnayan sa Panginoon at sa Hari, makita si Jesus at magkaroon ng daluyan ng pag-ibig niya, kaharian niya na dumadaloy sa iyo sa pamamagitan mo, mula sa iyo, sa paligid mo, kailangan mo lang siyang hanapin para makilala siya. Ganyan mo makakamit ang malalim na ugnayan. Maghanap ka at bubuksan ang pinto. Kumatok ka, ibig sabihin, maghanap ka at makikita mo. Kumatok ka at bubuksan ang pinto. Alam mo ba ang ibig sabihin nun? Kapag hinahanap mo siya para makilala siya, nandoon siya, naghihintay siya, nakabuka ang mga bisig para sa bawat isa sa atin. Nasa atin kung talagang hahanapin natin siya. Kaya ibabahagi ko itong mga patutuong ito. Marami talaga, gaya ng sabi ko, na inilagay ng Diyos sa puso ko. Gusto kong ibahagi. Kagabi, may nangyaring magpapala sa marami sa atin. Kagabi, may napanaginipan ako. At pag nanaginip ako, parang bukas na pangitain yun ha. Kaya nanaginip ako tungkol sa batang babae na ito. Sa batang babae na ito, mula sa gym. 8 buwan na ang nakalipas, pinagaling ni Jesus ang kanyang ibabang likod. Pinagaling niya ang L4, L5 at sciatica ng babae. Okay? Hindi ko nga alam ang pangalan niya. Kaya nang magising ako kanina, may nakita akong pangitain. Nakita ko ang kanyang relasyon. Mayroon siyang relasyon sa palagay ko. Magulo ito, hindi maganda ang takbo. Alam mo, at ipinakita sa akin ng Panginoon ang buong buhay ng dalagang ito. Ang pinagdaanan niya sa nakaraang 4 na buwan. 4 na buwan daw, sabi niya. Kaya habang tinitingnan ko to, sabi ko sa Panginoon, bakit mo ko pinapakita sa babaeng to? Pumunta ako sa gym, nagbigay ng mga salita. Gets mo? Nakita ko si Jesus na nagpagaling ng maraming tao sa gym. Himala talaga. Alam mo yon? Ganda lang, salita ng Diyos, propesya, karunungan, kaalaman. Basta nabago ang buhay. Nagbahagi ng katotohanan, buhay, nagpalitan ng numero para manatiling konektado ang mga kapatid. Gets mo? Para palakasin sila. Malaman nila ang tungkol kay Jesus. May panaginip at pangitain ako. Gusto kong ipakita sa inyo. Tapos na ako sa gym. Aalis na ako. Pupunta na ako sa kotse ko, di ba? Punta ako sa kotse ko, pakinggan nyo to. Habang nasa kotse ako, paalis na sa gym, di ba? Talagang namangha ako at pinupuri si Jesus sa lahat ng kanyang ginawa sa gym. At ang babaeng ito, ang babae sa pangitain, ang babae, sa totoo lang, hindi ito panaginip. Ito ay isang bukas na pangitain. Hindi panaginip, kundi mga bagay na talagang nangyari sa buhay niya kamakailan. Parang ganoon lang talaga ako. Naiintindihan mo? Nakikita ko ang mga bagay na ito. Nakikita ko ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap.
Pinapanood ko ang mga pangitaing ito mula sa Diyos para sa kanyang layunin, para magbigay buhay at magpahayag ng salita ng Panginoon. Nakita ko ito, tapos paglabas ko ng gym, literal na dumaan sa akin ang babaeng ito, ang batang kapatid na babae, hindi ko alam ang pangalan. Dumaan siya sa harap ng kotse ko at nang makita ko siya, para bang iyon ang hudyat para bumaba ako. Karaniwan, alam mo parang leon ang huda ako, raa, ibig sabihin, agad akong bumababa ng kotse. Ako'y lubos na namangha sa Panginoon, parang mula sa pangitain at alam mo yon, parang literal na kaninang umaga, dinala niya ako sa isang malinaw na pangitain. Tapos, nung paalis na ako sa gym ngayon, di ba? Biglang may dalagang dumaan sa tabi ko, tumingin siya, at halata mong malungkot siya. Ako'y nanatili lang sa kotse, parang nanginig, parang nanigas lang ako. Hindi ko maipaliwanag, parang hindi ko alam ang nangyari. Pinanood ko lang siya habang papasok sa gym. Hindi ko alam bakit hindi ako bumaba ng kotse, ano man ang dahilan. Ngayon alam ko na. Ibabahagi ko sa inyo ang itinuro sa akin ng Diyos. Tandaan, lagi tayong tinuturuan ni Papa, di ba? Palagi siyang nagtuturo sa atin. Lagi siyang nagpapakita ng mga bagay sa atin, di ba? Kapag lagi tayong nakatingin sa Kanya, hinahanap ang kaharian at ginagawa ang kalooban ng Ama sa langit. Amen. Hanapin ang kaharian ng Diyos. Kaya medyo nainis ako kasi di ako bumaba ng kotse. Gets mo? Sabi ko, Panginoon, patawad sa pagsuway ko, ganito, ganyan. Diba? Tama? Sabi ko, sayang, nawalan ako ng pagkakataon. Sabi ko, Panginoon, binigyan mo ko ng pangitain eh. Ang bukas na pangitain. Pinayagan mo siyang dumaan sa harap ko mismo. Dapat bumaba ako ng kotse. Diba? Medyo galit ako sa sarili ko. Bakit hindi ako lumabas? Tama ba? Kaya parang nakikipag-away ako sa sarili ko tapos nakikipag-usap sa Diyos. Alam mo, kinakausap ko ang Ama. Pakinggan mo to. Pakinggan mo to. Dito niya ako tinuruan. Kaya pumunta ako sa tindahan ng smoothie. At alam mo, ang Espiritu Santo ay umaapaw. Alam mo ba yon? Maganda rin ang ginawa niya doon. Pero wag na nating pag-usapan. Yan ngayon. Kinuha ko ang pagkain ko. Sumakay ako sa kotse. Tinanong ko ang Diyos, Panginoon, bigyan mo ako ng pagkakataong makita ulit yung dalaga. Alam mo, bukas sana o kung kailanman, alam mo na. At narinig ko ang kanyang tinig ng napakalinaw. Sinabi niya ng ganito. Sabi niya, bakit kailangan mong pumunta doon? Hindi mo kailangang nandoon. Hindi ikaw ang nagpapagaling, nagpapanumbalik o nagliligtas. Alam kong alam mo yan, Eric. Kailangan mo lang ilabas ang salita. Bitawan ang salita. Buksan ang bibig mo, bitawan ang salita, at gagawin ko ang imposible. Ang hindi kayang gawin ng iba. At ako, natamaan ako. Napaiyak ako kasi naisip ko, nakalimutan ko ba? Nakalimutan ko bang walang hanggan ang aking Diyos? Walang limitasyon sa Kanya. Bakit ko naisip na kailangan kong pumunta roon? Walang hangganan ang aking Diyos. Ito ang buhay ng Espiritu. Isang salita lang niya, nilikha ang lahat. Nagsalita siya ng isang salita. Lahat ng bagay ay nilikha. Napaiyak ako kasi di ko alam di ko nakuha ko yung paghahayag na naku, kailangan kong maniwala. Pananampalataya ko at ating lahat umuusad sa kaluwalhatian at pananampalataya. Lalo pang lumakas ang aking pananampalataya. At ako'y nagsalita ng mga salita. Madalas akong nagsasalita. At yung mga malapit ng mamatay sa ospital ay gumaling. Hindi ko man lang alam, parang ako may paghahayag na parang kailangan kong ang pananampalataya ko, tayo'y lumilipat sa kaluwalhatian at pananampalataya. Ang pananampalataya ko ay lalo pang lumakas. At ako, naglabas na ako ng mga salita. Madalas akong nagsasalita kamakailan at mga taong malapit ng mamatay, gumaling at nakakuha ng bagong organo. Sa tawag lang, naglabas ng salita tulad ng centurion. Naintindihan mo? Ilabas mo lang ang salita, sabihin mo lang at gagawin niya. Nakita ko, yan maraming beses. May mga patotoo at ulat ng doktor. Umiyak ako kasi akala ko kailangan kong nandoon, pero wala akong kinalaman sa hirap ng babaeng yon. Wala akong kinalaman sa pagpapanumbalik, kundi maniwala kay Jesus at magsalita ng buhay. Palayain ang salita ng pagpapagaling at pag-ibig. Hindi mo kailangang pumunta saan man. Maniwala lang sa sinasabi niya at palayain ang salita. Palayain ang salita. Habang nagmamaneho at umiiyak ako, nagdarasal ako para sa dalaga. Naramdaman ko ang kapangyarihan at espiritu mula sa aking bibig at naramdaman ko. Nakita ko, parang ngayon din, itim na kalawang sa puso niya. Puso niyang nagdurugo, pinupuno ng pag-ibig ng Diyos, parang likidong asul. Naiintindihan mo ba? Ang banal na espiritu ay naglilinis sa anak na ito. Sa squat rack, nakita ko siya. Habang nag-i-ehersisyo, bumaba ang espiritu ng Diyos.
Apoy ang dumaan sa magandang anak ng Diyos na ito. Hindi ko kailangang malaman pangalan mo. Mahal kita dahil mahal ka niya. Si Jesus ay nasa akin at siya'y perpektong pag-ibig. Inilalabas ko lang ang salita. Alam ko na bukas o sa susunod na makita ko siya, iba na siya kaysa ngayon. Alam ko yan dahil ipinakita sa akin ng Panginoon ang lahat. Pero tinuruan niya ako, Eric, wala kang kinalaman dito. Maniwala ka lang sa kung sino ako at ilabas ang salita. Hindi ikaw, kundi ako. Ang iyong kalooban ay nag-uudyok sa akin kung dalisay ang puso mo. Tandaan niyo yan. Ang iyong kalooban ay nag-uudyok sa Diyos. Ang iyong kalooban ay nag-uudyok sa Diyos kung dalisay ang puso mo. Kung makasarili ka at demonyo, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Hindi ka pakikinggan ng Diyos. Mga kapatid, nais kong hikayatin kayo sa bagay na ito. Gusto kong makinig kayong mabuti sa salitang ito. Kung may nagdarasal, gusto kong pakinggan niyo ito. Kung may nagdarasal, pakinggan niyo At ang puso nila'y hindi tama sa Diyos, makasarilit demonyo ang dasal, nabubuhay sa panlilinlang. Gusto ko kayong hikayatin. Gusto ko kayong hikayatin sa katotohanan. Ang mga dasal nila'y di umaabot sa langit. Diretso sa lupa ang bagsak. Ang mga dasal nila'y di umaabot sa langit. Diretso sa lupa ang bagsak. Kaya di natin kailangan. Diyos lang sumasagot sa mga may walang pag-iimbot na pag-ibig. Di sa mga humahatol na nagtatangka. Oy, humatol at akihin ng iba. Di nakikinig ang Diyos. Kung ikaw to, kung kasya ang sapatos, magsisi ka. Tanggalin mo at bumalik sa walang pag-iimbot na pag-ibig. Ibigay mo kay Jesus ang buhay mo. Isuko mo na lang lahat. Pero di dinidinig ng Diyos ang dasal mo. Di nakikinig ang Diyos kung nagdarasal ka ng makasarili mula sa pusong nasugatan, bagbag o tinanggihan. Di dinidinig ng Diyos ang mga dasal mo. Hindi naririnig ng Diyos ang mga panalangin makasarili at pansariling kapakanan lamang. Ang mga panalangin ganito ay hindi umaabot sa langit. Ang langit ay tumutugon lamang sa walang pag-iimbot na pag-ibig. Tumutugon lang ang langit sa mga may malinis na pusong humihingi sa Diyos. Hindi tinutugon ng langit ang mga makasarili at demonyong panalangin. Hindi maaari, imposible, kasalanan. Ang Diyos ay pag-ibig. Siya ay perpekto. Kaya nais kong hikayatin kayo. Ipagdasal ang mga nabubuhay sa kasinungalingan. Ipagdasal ang mga nabubuhay sa kahirapan. Naiintindihan nyo? Ipagdasal ang mga nasa lugar ng pagtanggi at literal na maraming mga ngaral, pastor at leader ay nangangaral mula sa pang-aapi. Hindi nila alam pero puno sila ng takot sa loob. Magbabahagi ako ng ilang talata sa inyo. Heto na. Gustong-gusto ko ang salita ng Diyos. Hoy Jesus, sige, eto na tayo. Juan 15:9-13. Babasahin ko ito ng malakas, Tapos hahayaan ko ang Espiritu Santo na magpahayag ng nais niya, Sabi niya, iniibig ko kayo gaya ng pag-ibig sa akin ng Ama. Hayaang ang pag-ibig ko'y magpalakas sa inyo. Kung susundin niyo ang utos ko, mananatili kayo sa pag-ibig ko. Kung susundin niyo ang utos ko, mabubuhay kayo sa pag-ibig ko. Tulad ng pagsunod ko sa Ama, nabubuhay ako sa kanyang pag-ibig. Si Jesus, pinalakas ng pag-ibig ng Ama. Tandaan, Diyos ay pag-ibig, kaya siya ay puno ng kapangyarihan ng Diyos. Si Jesus, tulad natin, pinalakas ng pag-ibig ng Diyos para mabuhay ng banal at matuwid. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay lakas para gawin ang imposible. Hindi tayo, kundi ang buhay na Diyos sa atin ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kabuuan ng kanyang pagkatao. Kapag tayo'y nasa kapuspusan ni Kristo, ito'y ganap na pagpapahayag ng perpektong pag-ibig, kumpleto. Paglakad sa kapuspusan ni Kristo ay kapuspusan ng pag-ibig, ng perpektong pag-ibig na nakumpleto. Ang kapuspusan ni Kristo, perpektong pag-ibig yan. Sabi niya, ako'y patuloy na nabubuhay at napapalakas ng kanyang pag-ibig. Ang layunin ko sa pagsasabi nito ay ito, upang ang kagalakang aking nararanasan ay mapuno ang inyong mga puso ng lubos na tuwa. Ang kagalakan ng Panginoon, ang kagalakang naranasan ko ay pupunuin ang inyong puso ng lubos na tuwa. Si Jesus ay nagbibigay ng mensahe na hindi lang niya ibinibigay ang pag-ibig, di ba?
kapag sinunod natin ang kanyang utos, darating ang pag-ibig ng Diyos para bigyan tayo ng lakas na mamuhay gaya ni Jesus. Pero sinasabi rin niya ito na ang kagalakan na kanyang naranasan ay magiging atin din ang kagalakan ng Panginoon. Ang kagalakan ng Panginoon ang ating lakas. Ito ang kapangyarihang mula sa langit na tumutulong sa atin na tiisin ang mga pagsubok at hirap na dumarating sa ating buhay, na sumusubok lang iligaw tayo, ilayo tayo sa plano ng Diyos para sa atin. Kaya't ang pag-ibig at kagalakan, ang mga bagay ng langit ang kailangan natin para magkaroon ng lakas na ipamuhay ito, ang kaharian sa lupa, langit na pumapasok sa lupa. Kailangan nating tanggapin ang mga bagay ng langit, ang pag-ibig ng Ama, kagalakan ng Panginoon at kapayapaan ng langit para magawa ang imposibleng gawain sa lupa. At ang tanging paraan ayon kay Jesus mismo para matanggap natin ang mga imposibleng bagay na ito, ang kaluwalhatian, kagalakan at mga bagay ng langit, ay ang sumunod sa mga utos ng Ama. Sabi niya, kapag mahal mo ako, susundin mo ako. Mabubuhay ka sa aking pag-ibig. Kung hindi natin siya susundin, hindi ka mabubuhay sa kanyang pag-ibig. Wala kang access sa kagalakan, kapayapaan at sa mga kaharian ng langit na kailangan para matupad ang imposibleng gawain sa lupa, ang ipamuhay ang ebanghelyo sa buhay ng Espiritu. Sa buhay ng Espiritu. Sa buhay ng Espiritu. Ang layunin ko sa pagsasabi ng mga ito ay para ang kagalakang aking nararanasan ay mapuno ang inyong mga puso ng labis na kasiyahan. Ito ang aking utos. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo ng lubos. Mag-ibigan kayo ng lubos gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Mag-ibigan kayo ng lubos gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig sa lahat ay ang pag-ibig na nagsasakripisyo ng lahat. At ang dakilang pag-ibig na ito ay makikita kapag isinasakripisyo ng isang tao ang kanyang buhay para sa kaibigan. Kapag isinakripisyo ng isang tao ang kanyang buhay para sa kaibigan. Ganito ba ang iyong buhay, ang iyong pag-ibig? Ganito ba si Jesus sa loob mo? Isasakripisyo mo ba ang buhay mo para sa iba? Para sa kahit sino? Kasi di nila kilala si Jesus, mapupunta sila sa impyerno. Tinawag tayo para tanggapin ang puso ng Diyos, iwan ang dati at yakapin ang sa Kanya. Tinawag tayo para sa imposibleng pag-ibig na ito na gustong mamuhay sa atin. Isa sa pinakamagandang sinabi ng anak ko, Tay, gusto kong ibahagi ito sa inyo. Tinamaan talaga ako nito. Sabi niya, lagi kong sinasabi sa anak ko, Nak, mahal kita, mamamatay ako para sa iyo. Alam mo sagot niya? Sabi niya, Tay, mahal mo lahat, mamamatay ka para sa lahat. Sabi ko, tama ka anak, mamamatay ako para kahit kanino. Totoo yun talaga, gagawin ko talaga. Sabi niya, Dad, kasi gusto kong ibahagi ito sa inyo. Nantig nito ang puso ko. Tapos sabi niya, kasi lagi kong sinasabi sa anak ko, Anak, mahal kita at mamamatay ako para sa iyo. Alam mo ba ang sagot niya? Sabi niya, Dad, mahal mo lahat at mamamatay ka para sa lahat. Sabi ko, tama ka anak, mamamatay ako para kahit kanino. Totoo yun, gagawin ko talaga. Ibibigay ko ang buhay ko para sa kaibigan o kahit sino. Tapos sabi ng anak ko, pero Dad, alam kong mahal mo ko ng sobra at alam kong si Jesus yan sa'yo. Alam kong si Jesus yan sa'yo. Sabi ko, Junior kasi pangalan niya. Sabi ko, Junior, anong trabaho ko bilang tatay mo? Sabi niya, ilapit ako sa tunay kong ama. Ilapit ako sa tunay kong ama. Kaya Dad, gusto ko siyang makilala tulad ng pagkakilala mo sa kanya. Gusto ko siyang makilala tulad mo, Dad. Nung sinabi yun ng anak ko, grabe, parang ang anak ko. At ito ang pinakamalaking himala at patotoo na ako'y dating masamang ama. Bago ko nakilala si Kristo, ako'y talagang masamang ama. Ulila ako. Matanda na ako pero parang batang ulila pa rin, alam mo? Nabubuhay sa espiritu ng ulila, biktima. Kawawa ako, ganun. Sinaktan ko lang ang mga taong pinakamamahal ko. Ibabahagi ko pa ito sa inyo. Nako, grabe. Ito ay, isulat nyo to ha. Pwede kayong humingi ng patnubay sa Espiritu Santo para sa sarili nyong pangunawa. Babasahin ko at ibabahagi ang maikling pahayag mula sa Panginoon. Ito ang nais niyang iparating sa inyo ngayon. Ito ay Galatia Bimbo. Galatia Bimba, talata 13 hanggang 15. Talata 13 hanggang 15, Galatia Bimba. Sinabi nito, mga minamahal, tinawag tayo ng Diyos upang mamuhay ng malaya sa banal na Espiritu. Kaya tinawag tayo ng Diyos upang mamuhay ng malaya sa banal na Espiritu. Huwag tingnan ang kalayaang ito bilang pagkakataon para magtatag ng base sa natural na larangan. Babasahin ko ulit yan ha. Mga minamahal,
Tinawag tayo ng Diyos upang mamuhay ng malaya sa banal na espiritu. Huwag ituring ang kalayaang ito bilang pagkakataon para magtatag ng base sa natural na larangan. Ang kalayaan ay nangangahulugan na, hoy, pakinggan mo to, ito na. Ang kalayaan ay nangangahulugan na dapat tayong maging lubos na malaya sa sarili para maging tagapaglingkod ng isa't isa, nagpapakita ng pagmamahal sa lahat ng ating ginagawa. Sapagkat ang pag-ibig ang nagbibigay kaganapan sa mga kautusan ng Diyos. Ang pag-ibig ang nagbibigay kaganapan sa mga kautusan ng Diyos. Ang lahat ng ito ay maaaring ibuod sa isang dakilang pahayag. Magpakita ng pagmamahal sa kapwa gaya ng pag-aalaga sa sarili. Ang sinasabi nito, kung gusto nating mamuhay ng malaya, kung gusto nating maranasan ang mga bagay ng espiritu na lampas sa natural, buhay sa espiritu na lampas sa pangunawa ng tao, lampas sa imposible, kailangan nating magpasakop ng lubos at mamuhay ng walang pag-iimbot. Ganito ang sabi nito. Tingnan mo. Sabi nito, ang kalayaan ay nangangahulugang dapat tayong maging lubos na malaya sa pagpapaluho sa sarili. Ibig sabihin, lubos na malaya sa ating sarili, sa makasariling hangarin, kasakiman at pagpapaluho. Iyon lang ang paraan para mabuhay tayo ng lampas sa pangunawa ng tao, buhay sa espiritu, kung lalakad tayo sa walang pag-iimbot na pag-ibig. Walang lugar para sa pagiging makasarili, kasakiman o pagpapaluho sa sarili. Sinasabi nito, ang kalayaan ay nangangahulugang dapat tayong maging lubos na malaya sa pagpapaluho sa sarili upang maging tagapaglingkod, na maging tagapaglingkod ng isa't isa, nagpapakita ng pag-ibig sa lahat ng ating ginagawa. Ang layunin ng turo ay maging pag-ibig, mamuhay ng malaya. Ang layunin ay paglingkuran ang iba. Kapag gumising ka para sa sarili, mabuti ka lang kung mabuti ang pakitungo sa'yo. Ginagawa mo lang, mabuti ka lang kung mabuti ang trato sa'yo dahil gumigising ka para sa sarili mong mga hangarin. Kaya literal na pagsamba sa Diyos-Diyosan yan. Hinahanap mo sarili mong kagustuhan at mabuti ka lang kung mabuti ang trato sa'yo. Depende sa sitwasyon mo. Si Jesus ay hindi Panginoon ng buhay mo. Ang Panginoon ang namamahala sa buhay mo. Si Jesus ang Panginoon. Si Jesus ay higit sa lahat. Si Jesus ay nasa trono. Si Jesus ang ulo at ikaw ang katawan. Si Jesus ang pinuno. Dapat tayong maging walang pag-iimbot na pag-ibig. Ang tanging paraan para mabuhay ng malaya ay ang paglalaan mo ng lahat. Ang iyong pagkamakasarili, hangarin, pangarap at pag-asa. Lahat ng bagay na sa tingin mo ay pinakamainam para sa iyo. Kailangan mong mamatay sa lahat ng iyon para siya'y mabuhay at pumasok. Hanapin mo ang kaharian at yakapin ang imposible sa iyong espiritual na account. Tayo lang ang imposible. Magpakita ng pagmamahal sa kapwa gaya ng pag-aalaga sa sarili. Wow! Ngunit kung patuloy kayong magpuna sa maliliit na bagay, para kayong hayop na nagsisiraan. Tiyak na wala sa inyo ang kanyang pag-ibig. Mga kapatid, lagi akong nandito para hikayatin ang katawan ni Kristo na lumakad sa walang pag-iimbot na pag-ibig upang maging ganap na katulad ng Diyos. Lahat ng batas ay nabubuod sa pagiging walang pag-iimbot na pag-ibig, pagiging katulad ni Jesus, pagiging perpektong pag-ibig, lahat ng bagay. Kung di ka susuko sa sariling kalooban at makasariling hangarin, lahat ng yan di mo makikilala si Jesus. Ang pag-ibig niya sa iyo ang nagbibigay ng malalim na ugnayan. Mateo 5, ang may malinis na puso ay higit na makakakita sa Panginoon. Ano ba ang malinis na puso? Kapag sinusunod mo ang kanyang utos at ang pag-ibig niya ay nananahan sa iyo. Kung di mo susundin ang kanyang utos, imposibleng manahan sa iyo ang kanyang pag-ibig. Ang pagnanasa ng matatlaman at kayabangan, di maaaring manahan doon ang pag-ibig ng Diyos. Imposible talaga. Makikilala mo lang ang Panginoon kung ang pag-ibig niya ay nananahan sa iyo. Kaya ang tanging paraan para makilala mo si Jesus at tandaan ang Juan 7:3, ang pagkilala sa Kanya ay buhay na walang hanggan. Ang makilala at maranasan ang nag-iisang tunay na buhay na Diyos. Ang makilala si Hesukristo bilang buhay na walang hanggan ay buhay na walang hanggan. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nabubuhay sa iyo dahil ikaw ay makasarili tuwing gising mo, wala kang buhay na walang hanggan. Hindi mo kilala ang Panginoon. Kahit nagdasal ka 10 taon na ang nakalipas, nagsimba ka ng 30 taon o pastor ka man, kung gumising ka para sa sarili mong hangarin araw-araw, hindi mo kilala ang Diyos. Hindi mo kilala ang Panginoon. At ang pagkilala sa Kanya ay buhay na walang hanggan. Iyan ang sinasabi niya sa Mateo 7:21 at iba pa. Marami ang manghuhula sa aking pangalan. Marami ang magpapalayas ng mga demonyo sa aking pangalan. Marami ang gagawa ng mga himala sa aking pangalan. At ano ang sinasabi ni Jesus mismo? Sasabihin ko, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Lumayo kayo. Hindi ako kailanman naging malapit sa iyo. Hindi nila makikita ang kaharian ng langit. Hindi sila makakapasok sa kaharian ng langit.
Ang mga nagigising araw-araw para sa sariling kagustuhan, sariling buhay at makasariling hangarin, imposibleng manatili sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Magpasakop ka, sumunod sa kanyang utos. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo at hindi kanya binago, imposible yon. Binabago kanya nang hindi mo inaasahan. Ang kanyang pag-ibig ang nagbabago sa atin. Malalaman lang natin ang kanyang pag-ibig kapag sinusunod natin ang kanyang mga utos. Napakasimple lang nito. Magpasakop ka, sumuko sa pamumuno ng banal na espiritu. Sundin mo ang kaunting naiintindihan mo. Nakikita ng Diyos ang iyong pusong dalisay. Hinahangad mong makilala siya. Kumatok ka, bubuksan kanya. Maghanap ka, hahanapin kanya. Hanapin mo siya, habulin mo siya ng higit sa ano paman. Magpapakita ang Diyos at ihahayag ang mga lihim ng kanyang pag-ibig at puso. Mabuti at tapat ang Diyos sa lahat ng paraan. Sa lahat ng paraan, tungkol lang ito sa pagkilala sa Kanya. Tungkol ito sa matalik na ugnayan mo sa Kanya. Walang makapagsasabi sa iyo kung paano, magkaroon nito. Wala. Ikaw mismo ang dapat maghanap nito. Hindi ka makakasabit sa relasyon ng iba. Ang relasyon mo'y naiiba sa iba. Ang ugnayan mo sa Amay, sa inyo lang dalawa. Sa pagitan nyo lang ayan. May ilang bagay siyang ibibigay sa iyo na hindi sa akin. Nais niyang magbigay ng mas malalim na paghahayag. Ipapakita niya ang hindi kayang unawain ng mundo. Tandaan, ang normal na isip ay laban sa Diyos. Ito'y kaaway ng Panginoon. Kaya ibinigay niya ang isip ni Kristo. Kaya ibinigay niya ang kanyang puso. Kaya inilagay niya ang buhay ng anak sa iyo. Sa Juan 7:30, nag-ulat si Jesus sa Ama at ipinasa ang tungkulin sa atin. Ipinasa niya ang tungkulin sa atin. Nag-ulat siya ng lahat at habang nananalangin kay Ama, sinasabi ang lahat ng tinawag sa kanya at sinusuri ang lahat ng sinabi ni Ama, ginawa ko ang iyong mouth. Ang baton ay para sa atin. Ipinasa niya ang baton sa atin. Sa panalangin, nagbigay si Jesus ng ulat sa Ama tungkol sa lahat ng ipinagawa sa kanya sa lupa. Parang checklist ng lahat ng sinasabi ko. Sabi niya, nagawa ko ang utos mo, ibalik mo ako sa aming kaluwalhatian. Ipinasa niya ang baton sa atin, ipinanalangin tayo at nagpahayag ng salita ng Panginoon para sa atin. Hindi mo kailangang mangaral. Ang buhay mo ang mas malakas na magsasalita. Ang buhay mo araw-araw, paraan ng pamumuhay at pagkilos sa mundo, kahit mangaral ka, alam mo ang Biblia, may degree ka bilang pastor, doktor at PhD, pero walang pag-ibig at hindi kilala ang Panginoon, wala kang maibibigay na pagbabago sa kahit sino. Hindi mo kaya, imposible yan. Ang Espiritu ng Diyos, ang kanyang pag-ibig ay wala sa iyo. Ang pag-ibig ng Amay wala sa iyo. Ang pag-ibig niya ang nagpapalaya, pag-ibig ng Diyos. Siya mismo, kalikasan niya, kaluwalhatian, katangian, presensya, Espiritu Santo. Gets mo? Presensya ng Diyos. Kung sino siya, ang Diyos mismo, yan ang nagbibigay ng lakas para palayain ng mga anak. Nagsasalita lang ako base sa karanasan ko sa buhay at sa lahat ng pinahihintulutan niyang maranasan ko sa pakikisa sa Kanya. At ako, nakikita ko ang mga taong napalaya sa pag-alipin, nakikita ko ang pagbabago ng buhay araw-araw. Alam mo ba ang pinakamalaking bagay na naririnig ko araw-araw mula sa maraming tao, 12-dosenang tao? Nakakausap ko kasi daan-daang tao araw-araw nakakabaliw. Kasi ako, sinasadya kong maghanap ng mga problema. Sinasadya kong maghanap ng problema kasi nasa akin ang sagot. Si Jesus ang sagot na yon, nasa loob ko siya. At ako, napapakita ko ito na ipapamahagi ko ang pagmamahal ng Ama at ang katotohanan. Ang pinakamadalas kong naririnig sa mga taong ayaw sa simbahan o anumang uri ng Kristyanismo, Baptist, kahit anong denominasyon, ang mga taong nagsasabing kilala nila si Jesus ay yung mga nasaktan ng iba. Binibigyan nila ako ng halimbawa kasi nakikita nila ang kaluwalhatian. Kaya nagtitiwala sila sa akin ng buong puso. Ang mga estranghero na nakakasalamuha ko araw-araw ay hindi na estranghero pagkatapos naming magkakilala. Nagpapalitan kami ng numero. Marami akong kakilala, alam mo, mga taong inihanay sa akin ng Panginoon at magkakaroon pa ng milyon-milyon. Amen. Kailangan ang Espiritu ng Panginoon sa atin para magampanan ang pandaigdigang tungkuling ito. Hindi tayo ang dapat, kundi siya. Pero ang pangunahing sinasabi nila, naku, ayaw ko sa mga Kristiyano. Ay naku, hindi ko, pare, ibig mong sabihin. Tapos tinanong ko sila, bakit? Ano ang nangyari? Oh bro, itong pastor mga leader na ito,
Ginawa nila ito. Alam mo, isa sa mga leader nakipagrelasyon sa asawa ko. Tapos nung humingi ako ng tulong sa pastor, tinaboy nila kami ng mga anak ko. Lahat ng iyan, alam mo ba kung ano ibinahagi ko sa kanila? Katotohanan. Sabi ko, alam mo ba, ay hindi mo pwedeng. Sabi ko, ay hindi ganito ang buhay ni Jesus. Mga taong nagsasabing sila'y Kristiyano pero namumuhay sa sarili nilang paraan. Hindi mo pwedeng tawaging Kristiyano yan. Hindi ganito ang hitsura ni Jesus. Kuya, mahal kita pare. Di ko kailangang kilala ka para mahalin kita pre. Sabi ko, pero alam mo, sabi ko, ipagdasal kita pre. Sabi ko, pangako, magbabago ang lahat ngayon. Mararamdaman mo ang pag-ibig niya at mawawala ang bigat ng demonyo sa'yo. Sa gitna ng gym, naihahatid ang mga tao sa apoy ng Espiritu Santo at mahimalang gumagaling. Sila'y mga malakas na fighter, bodybuilder, mga taong ayaw sa simbahan. Pero pinapayagan akong manalangin para sa kanila sa harap ng lahat ng nag-e-ehersisyo. Wala silang pakialam kasi nandoon ang kaluwalhatian ng Diyos na wala lahat ng bigat. Parang dinala sila ng Panginoon sa espesyal na lugar para hawakan sila ng naiiba at nagbago ang buhay at pananaw nila magpakailanman. Isang hawak ng kanyang presensya, ng kanyang kaluwalhatian, nagbabago ng buhay magpakailanman. Ibig bang sabihin nun, biglang naging perpekto sila? Hindi. Ang ibig sabihin, nagbago ang pananaw nila, ganito na ang direksyon nila. Nagbago ang pananaw nila, natanggal ang tabing, nakita nila ang katotohanang nabuhay sila sa panlilinlang at mula noon, hinahabol nila si Jesus at tinatahak ang landas na ito para makilala siya dahil nakatagpo sila ng tunay na anak na kilalang kilala si Jesus. Iyon ay lumalakad sa perpektong pag-ibig at nagpapakita ng pag-ibig ni Jesus na may apoy ng banal na espiritu, kapangyarihan mula sa itaas. Kung wala ang apoy ng banal na espiritu, wala kang mababago. Ang iyong mga salita lang, ang iyong relihiyoso, wala kang mababago. Kailangan mong hanapin lahat ng bagay na namatay at binayaran ni Jesus. Lahat tayo dapat. Ito'y para sa ating lahat. Walang super Kristiyano. Pero sasabihin ko sa iyo to. Kapag nakikita ko ang mga pagpapalaya at himala araw-araw, nakakakita ako ng di mabilang, 12 minsan higit sa 100 sa isang araw. Hindi ko na binibilang. Napakarami talagang nangyayari araw-araw saan man ako pumunta. At kadalasan nasa bahay lang ako kasama si Jesus. Alam mo ba? Araw-araw mas marami akong oras kasama ang Panginoon kaysa sa labas. Pero pag lumabas ako, may pagsabog ng kaluwalhatian at kapangyarihan dahil kasama ko si Jesus. Kapag kasama ko siya, ang kanyang pagkatao ay napapasa sa akin, binabago ang aking DNA, at ako'y nagiging tagapagpahayag ng kanyang presensya. At talagang dumarating ang langit saan man ako pumunta. Literal akong nag-vibrate at nagliliwanag ng kaharian ng langit saan man ako magpunta, kung saan araw-araw may mga taong gumagaling at napapalaya sa pamamagitan lang ng pagiging malapit sa akin. Lalapit sila sa akin, Kuya, matatanda, lalaki't babae, mga dalaga, lahat sila, pagpasok mo sa gym, sa lugar na ito, may umalis sa akin. Gumaan ang pakiramdam ko. Isang babae kamakailan lang, sabi niya, nung dumaan ka sa akin, habang nagdarasal ka dun sa dalaga, Sir, biglang bumalik sa ayos ang leeg ko. Bumalik sa tamang posisyon ng aking leeg at naramdaman kong nawala ang mabigat na espiritu ng depression nang ipinagdarasal mo yung babae. Ibig sabihin, ang Ama, dahil nasa akin ang kanyang presensya, nasa akin ang banal na espiritu, ang Ama, ang kaluwalhatian ng Diyos ay pumasok sa silid ng aerobics. Napakabigat ng presensya ng Diyos na habang nagdarasal ako para sa isa, si Papa na napakabuti at nagmamahal sa lahat, gumagawa ng sarili niyang paraan, literal na tumama ang kaluwalhatian sa matandang babae, inayos ang kanyang scoliosis, itinuwid ang leeg at iniligtas siya sa kaluwalhatian. Hindi ko ito malalaman kung hindi siya lumapit sa akin at nagsabing, pasensya na po pagkatapos kong kausapin yung babae at akayin ang isang dalaga kay Kristo. Alam mo, siya ay naligtas, gumaling at nabautismuhan sa apoy. Ito ang buhay na tinatawag tayong lahat na mamuhay, buhay na naghahatid ng pagtatagpo, nagpapalaya ng kanyang pag-ibig, katotohanan at buhay. Mga kapatid, magandang salita ito para sa ating lahat. Kung nagsisimula kang mahalin ang isang tao ng mas kaunti, alalahanin mo na ito'y maruming espiritu na sumusubok ikabit ang sarili sa iyo. Kung nagsisimula kang mahalin ang isang tao ng mas kaunti, tulad ng, tandaan mo, wala ka ng nerbiyos na maaaring magambala. Inalis ni Jesus. Binigyan ka ni Jesus ng espiritual na tibay, kaya't imposible na may makakainis, makakasagabal o makakasakit sa iyo. Inalis ni Jesus ang lahat ng iyon. Inalis niya ang hangganan na matatawiran. Inalis niya ang mga buton na maaaring pindutin. Tandaan mo yan, ha? Kaya kung nagsisimula kang bumawas ng pagmamahal o nagkakaroon ng paborito, alalahanin na ito'y demonyo na sumusubok iligaw ka sa puso ng Diyos. Dahil kung hindi ka aligned sa puso ng Diyos, wala ka sa tamang landas hanggat hindi ka nagsisisi. Lubos kang wala sa tamang ayos. Tinawag tayong mamuhay ng ganap na sumusuko. Kung pipiliin mong hindi maniwala, isa pang demonyo ng kawalan ng pananampalataya yan sa'yo. Hindi naniniwala sa lahat ng bagay. Ibabahagi ko ang patotoong ito. Gusto kong pakinggan ninyo ito. May lalaki sa gym ngayon, matandang Meksikano.
Katoliko siya, alam mo, sobrang sakit ang nararamdaman niya. 2 punit na balikat, sirang tuhod, arthritis, sakit sa kasukasuan, tendonitis. Lumapit ako sa kanya, ibabahagi ko ito sa inyo. Gusto kong pakinggan ninyo ito, ha? Dito pumasok ang leyon ng Huda. Pumasok na ang leyon ng Huda, ha? Lumapit ako sa Meksikanong to, ika-6 o 7 na pagpapalaya at himala sa gym ngayon. Lumapit ako sa kanya, sabi ko, "Hoy, hermano, kumusta? Kumusta ka, pare?" Sabi niya, "Ayos lang, ayos lang, ayos lang." Sabi ko, "Pare," sabi ko, "may punit ka sa balikat, no?" Sabi niya, "Oo." Sabi ko, halika rito, pare, halika rito." Kaya tinawag ko siya, alam mo? Ako ang leyon ng Juda, matapang, may autoridad. Sabi ko, "Halika rito, pare." Ayun, ganito ako. "Hoy, pare," sabi ko, "may bakal ka din sa tuhod?" "Oo, naoperahan. Kailangan ko ulit ng operasyon." Sabi ko, "Kailangan mo ng bagong tuhod? Alin, kaliwa o kanan?" "Kaliwa, sige, kaliwa, kaliwa." "Balikat?" "Sige, tennis elbow?" "Sige." Kinukuha ko ang listahan ng parte ng katawan, di ba? Ipinagdasal ko siya. Pinalaya ko si Jesus. Gumaling siya ng tuluyan, pero di siya makapaniwala. Pakinggan mo ang sasabihin ko, ha? Para to sa pagbibigay ng kapangyarihan, gaya ng sabi ko. Ibig kong sabihin, gaya ng sabi ko. Kaya ang lalaki ay parang naguguluhan ng lalaki. Tuhod din. Alin ba, kaliwa o kanan? Kaliwa. Sige, kaliwa. Kaliwa. Balikat? Sige. Tennis elbow? Sige. Ako na bahala sa listahan ng mga parte ng katawan na ipapalabas, di ba? Ipinagdarasal ko ang lalaki. Pinalaya ko si Jesus. Gumaling ng tuluyan ang lalaki, pero hindi siya makapaniwala. Pakinggan mo ang sasabihin ko, ha? Para to sa pagpapalaya, gaya ng sabi ko, salita ng kapangyarihan. Kaya yung lalaki, parang naguguluhan. Tapos ako naman ganito. "Hoy pare, tingnan mo, balikat, tuhod, balakang mo. Lahat bago na ngayon. Lahat bago na." Tapos siya, "Ay hindi. Sabi niya, "Matagal ko nang masakit to. Pakinggan niyo to. Ilang taon na akong may sakit na to, alam mo. Kailangan ko pang mag-opera, alam mo. Matatagalan pa, ganyan, ganito." Sabi ko, "Tingnan niyo mukha ko at ginawa ko sa lalaking to." Sabi ko, "Hoy pare, tingnan mo ko." Tumingin siya sa akin ng ganito. Sabi ko, "Tingnan mo ko. Gumaling na ang mga balikat mo. Gumaling na ang mga tuhod mo. Hermano, mahal kita. Kailangan mong igalaw ang tuhod mo at gawin ang hindi mo magagawa dati." Sinabi ko, yan ang may autoridad at kapangyarihan. Dahil hindi siya naniniwala, intindihin mo ang sinasabi ko, ganyan nga, sinubukan nating magsalita. Alam kong gumaling siya dahil kilala ko kung sino ang nagpagaling sa kanya. Naglalakad ako sa pagkaunawa kung sino si Jesus at walang katapat si Jesus. Kaya nakikinig siya sa akin. Tumingin siya sa akin ng ganoon. Nakikinig siya sa akin. Nagsimula siyang igalaw ang kanyang tuhod. Sinubukan niyang galawin ang mga balikat niya. Lumapit ako sa kanya. Sabi ko, "Hoy, hermano, parang bago, ha?" At tumingin siya sa akin. Hindi ko mahanap ang sakit. Sabi ko, "Binigyan ka ni Jesus ng bagong mga tuhod at siya ay naniniwala. Siya ay Katoliko. Siya ay naniniwala." At sinabi ko, "Hoy," sabi niya, "Oo, pero ako, kailangan ko pa rin ng Sabi ko, "Hindi mo kailangan ng operasyon." Sabi ko, "Hermano, dito lang ako. Gawin mo ang isang bagay na dati hindi mo magawa sa tuhod mo. Bagong-bago ang tuhod mo dahil alam ko kung sino ang nagpagaling." Para siyang, sabi ko, "Ano pare, hindi ka naman ganun kapangyarihan. Pati ako hindi rin. Ang ating mga problema, sakit at kahinaan, hindi ka naiiba. Hindi natatangi ang iyong mga demonyo. Hindi espesyal ang iyong karamdaman." Sinabi ko sa kanya, "Hindi naiiba ang iyong paghihirap. Walang tatalo kay Jesus." At siya'y nagsabi, "Tama ka. Tama ka." Sabi ko, "Kumusta na ang tuhod mo? Gawin mo ulit. Igalaw mo." Nanatili ako roon. Nandoon pa rin ako sa parehong posisyon. Sabi ko, "Igalaw mo. Mag-squat." Pinapagawa ko sa kanya ang mga bagay at ginagawa niya hanggang sa mapansin niyang hindi lang siya pinalaya ni Jesus, kundi pinagaling din ang buong katawan niya. Pagkatapos, pumasok ako sa banyo. Aalis na ako. Nangyari ulit ang pareho. May nakita akong isa pang kapatid. Siya'y ganap na naligtas mula sa pangkukulam. May babaeng sumumpa sa kanya pero ganap siyang gumaling. Bagong tuhod, lahat ng bagay, yan ang sinasabi ko. At ngayon, maraming bagong tuhod ang naipamahagi, alam mo? Kaya ngayon, kung kailangan mo ng bagong tuhod, ipatong mo lang ang kamay mo. Gumaling ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang Panginoon ay nagbigay ng mga bagong tuhod ngayon din. Bagong meniscus, ACL, kartilago mula sa langit ngayon din. Kung kailangan mo ng bagong tuhod, hawakan mo, pumikit, sabihing, "Salamat Jesus, salamat Panginoon." Ang ganda na nakikiisa tayo sa mga bagay na ito na ginagawa ng Diyos sa atin. Di ba? Siya ang gumagawa ng lahat. Tayo'y nakikipagtulungan sa walang hanggang Diyos at nakikiisa sa pinahiran. Napakaganda talaga, no? At gaya ng sabi ko, ibinabahagi ko itong mga nakaka-inspire na salita. Alam mo mula sa Espiritu Santo para palakasin tayong lahat. Kasi ito'y para sa bawat isa sa atin. Walang super Kristiyano. Si Jesus ang Panginoon. Si Jesus ang Panginoon at siya ay nasa loob ng bawat isa sa atin. Walang hanggang Diyos, apoy na tumutupok, perpektong pag-ibig na nananahan sa atin. Mahal ko kayong lahat mga kapatid. I-share nyo to sa page nyo. Itag nyo yung hindi naniniwala yung ayaw sa Kristyanismo. Ang Espiritu ng Panginoon ay may malakas na biyaya sa mga mensaheng sinasabi niya sa akin.
Maraming hindi mananampalataya at ayaw sa Kristyanismo ay naliligtas, gumagaling at naaabot sa mga mensaheng ito na sinasabi ng Espiritu ng Panginoon sa pamamagitan ko. Mga kapatid, gaya ng sabi ko, mahal ko kayo. Pagpapala sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Magdarasal ako para sa inyo dahil hindi ako sumasagot ng mensahe maliban kung sinabi ng banal na Espiritu. Kaya magbibigay ako ng panalangin para sa inyo kung kailangan ninyo ng pagpapagaling o ano paman at tanggapin ninyo ito ngayon. Tanggapin ninyo ito ngayon. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo ngayon. Banal na Espiritu, pumarito ka ngayon. Banal na Espiritu, pumarito ka ngayon. Inuutos ko ngayon ang alon ng kapangyarihan ng iyong mahimalang pagpapagaling at pag-ibig na nagbabasag ng kadena. Ibuhos mula sa langit ngayon sa bawat... Mga anak, panoorin at panoorin muli ito ngayon. Iniuutos ko, pinutol ko ang bawat pamatok, bawat masamang espirito'y umalis sa ngalan ni Jesus. Ngayon, pinakakawalan ko ang bautismo ng apoy. Iniuutos ko, ngayon ay pakakawalan ang kapangyarihan ng himala. Bagong bato, bagong atay ngayon. Ang mga katawan ay ganap na gumaling ngayon. Bagong leeg, likod at gulugod ngayon. Bagong pagsasalin ng dugo ngayon. Bawat sakit, virus, karamdaman, umalis ka ngayon sa pangalan ni Jesus. Salamat Panginoon sa apoy, kapangyarihan at pag-ibig na pumuputol ng kadena ng demonyo. Binibigkis ko ang bawat masamang espiritu, hindi na makababalik sa ngalan ni Jesus. At iniuutos ko sa bawat tinig ng demonyo, manahimik kayo.